Grabe ang lamig. Iba yung feels, no? Pag South Korea, parang it's a dream. Akala ko malabagyo lang yung lamig. Putik ang lamig. Airport pa lang makikita mo na yung difference ng naiyas. Masaya ako dito compared dun sa Taiwan namin. Parang Hong Kong pala dito kasi may tren pa papunta dun sa gitna. Nakakatawa yung tour guide namin. Parang ano siya, jolly person. Nakikipagbiroan siya sa amin. Tapos meron siyang mga alam na Tagalog words. Hey guys, your Corripo Traveler is back. Nandito na kami ngayon sa may airport. Ayun, nag-aantay na lang kami dito. Kumain muna kami kasi 7:30 pa yung flight namin. 7:30 PM, Manila time. Nandito na kami ng 3:11. Kakain muna kami kasi ang unti ng mga food options dun sa may loob. And dito sa may labas, ang ganda na dito sa may Naiya, madami ng mga kainan. Meron ng Popeyes dito, may Chowking, may KFC, may McDo, may Angels. Sa Angels kami yung kakain. Tapos meron pa ng mga iba doon yung Chili's, Mary Grace. Basta ang dami na. Ang ganda na nga dito ngayon sa Naiya, in fairness. Minsan talaga mas gumaganda yung lugar kapag ang nagmamanage ay private. Pag sa government kasi magiging bulok lang. First time namin magko-Korea and first time namin mag-visa country. I'm so excited. So, ito yung in-order ulit natin, yung favorite natin na sana all lunch. Yung may kasama na siyang slice ng pizza. Tadaan! Pepperoni kasi hindi available yung spinach. Ang tagas ng manok nila ngayon. Sige, nakakain muna ako. Babalitaan naman kayo sa may immigration namin mamaya. See you later. Bye. So, nakalagpas na kami ng immigration. Nahiya akong mag-vlog dito kasi ang daming tao. Kaya tahimik lang yung salita natin. Hindi natin masyadong lalakasan. Alam niyo may nangyari kanina sa may immigration. Wait lang. So kanina tinanong ako dun sa may immigration kung kailan daw yung balik namin. Tapos hindi ko talaga matandaan kung kailan. Nalilito kasi ako dun sa may flight. So ang sabi ko 5. Tapos sabi ko ay hindi ko pala 6 po pala. Kasi sabi niya kailan talaga yung balik. Tapos, yun pala yung balik namin dito ay 7. Grabe, kinakabahan ako kanina. Tapos, tinanong niya ako kung saan ako nagtatrabaho, saan yung address ng trabaho ko, ganun. Intimidating talaga yung mga tao dun sa may immigration. Bakit kaya? Pero okay lang din naman yun para iwasin yung trafficking. Tapos yung isang kasama ko, tinanong siya kung mayroon siyang dalang Ego or kung mayroon siyang Ego app. Tapos tinignan doon kung ano yung employment niya. Kasi yung nakalagay din sa may Ego app niya, parang hindi updated. Yung previous employer niya pa yung nakalagay. Tapos buti na lang, yung sa Ego app niya, meron doon yung pag-ibig. Tapos yung pinuntahan yung pag-ibig, yun nakikita mo yung current employer niya. Wala lang, nakaka-intimidate talaga yung mga tao dun sa may immigration. Ayun, pero yun, buti na lang nandito na kami, nakalagpas na kami ng immigration. So mamaya pa yung flight namin, mga 7 PM na. So 5:26 pa lang, so marami pa kaming time. Tapos meron pala akong access sa may lounge, kaya lang tinatamad akong pumunta doon at kumain at magkape. Wala ko sa mag-lounge. Habang nag-aantay tayo dito ng flight natin, sagutin muna natin yung mga common questions na nakita ako doon sa may group kasi akong pinuntahan. Tapos nagtanong ako doon, ano yung mga common questions ng mga tao na mga gusto pumunta ng Korea. First time din, kagaya ko, first timer. Kailangan ba ng visa papuntang South Korea? Well, yes, kailangan talaga. Tapos gano'ng kalaki dapat ang show money. Sa mga nakikita ko sa may vlogs, parang ang kailangan lang, at least meron kang, kung kumari magsistay ka doon ng 5 days, kailangan daw meron kang at least, pero hindi to guaranteed ha. Ito lang yung mga nakikita ko na video sa may TikTok. Kailangan, kunwari 5 days ka doon, dapat meron kang at least 50,000 ganun. Kasi parang 10,000 siya per day. Pero nung sa may agency na pinag-applyan namin sa Explorenzo nga, parang ang nare-require nila, meron ka dapat at least 6-digit na laman dun sa may wallet mo. Kahit hindi yun yung ADB mo, pero at least yung ending balance ay 6-digit. Tapos wag din yung masyadong, kunwari yung ADB mo 2,000 lang, 3,000, dapat wag masyadong ganun. Kailangan medyo at least 10, ganyan daw. Sabi ng agency lang to Tapos, yun, basta 6-digit daw yung ano mo, yung dapat ending balance nung yung ibibigay mo sa kanilang statement.
Tapos, di ba, ang alam ko nga, pag nag-apply ka ng visa, hindi mo na kailangan ng 3 months statement sa may credit card. Pero, kailangan pa din pala siya pag sa agency ka. Nakabalik na yung kasama ko galing ng lounge. Dito na kami sa Korea. Sobrang lamig! Ito na! Ang lamig! Nandito pala kami sa loob niya na ang lamig na. Chona! Hindi pa din nawawala yung takot ko sa may mga eroplano. Kinakabahan pa din ako kanina, Diyos ko. Iba yung saya dito sa Korea. Mas masaya siya di hamak. Ang saya dito sa Korea. Airport pa lang makikita mo na yung difference ng NAIA sa dito sa may South Korea. Tingnan nyo. Oh, carpeted pa. Panis. Masaya sa Singapore. Tapos maganda yung airport ng Singapore sa Changi. Pero iba yung feels dito sa South Korea. Chona! Wang Debbie Mama. Arrival card mo. Parang Hong Kong pala dito kasi may tren pa papunta dun sa gitna. Ayun. Hong Kong tsaka Singapore. Di ba ganito din sa Singapore? The best pa rin talaga yung Changi Airport. So yung wifi namin, merong offer yung sa agency pero parang medyo mas mahal kasi siya. So doon kami nag-look sa may Klook. Lagay ko yung video kung saan namin siya nakuha and ano yung type ng SIM card na nakuha namin. eSIM pala siya, so kailangan compatible yung cellphone mo sa eSIM. Tapos dito na namin siya ginawa, dito lang sa mismong Incheon Airport. Meron namang free wifi dito and okay naman yung speed niya. So pwedeng dito nyo na din siya i-access. So ngayon pupunta na kami dun sa may agency namin. Dito namin sila i-meet up. Meron kaming Viber group. Ayun, let's go. Dito pa lang namin mamimit yung mga namin, tour guide namin sa Korea. 1 hour pala yung Korea. 1 hour ahead yung Korea. So para kami nag-travel into the future. Into the future. Ang saya ko talaga dito. Mas masaya ako dito compared dun sa Taiwan namin. Iba yung feels, no? Pag South Korea, parang it's a dream. Ako dream ko kasi talaga to South Korea. Parang dati hindi ko to afford, ganyan, expensive, ganyan. Pero thank you Lord, it's all because of you. Yes! Yay! Ito na yung agency namin. Yan. Empty. Nakakatawa yung tour guide namin. Parang siya, jolly person. Nakikipagbiroan siya sa amin. Tapos meron siyang mga alam na Tagalog words. Yung mga yung mga yunok na sa K-drama, yung mga yunok na nakakatawa. Parang ganun yung aura niya. Ayun, ito si Kuya. Yun. Binigyan kami 20 minutes ng tour guide namin para kumain, maglibot-libot, tapos bago kami umalis. Sa time pagkain, parang ito lang yung open. Tapos may eSIM din sila dito. Parang hirap. Haba ng pila. Bibili pa sana ako ng food kaya lang tinawag na kami. So ito na kami. Ayun yung tour guide namin. Ito na kami ng hotel. May mga tulugan natutulog dito. Tapos may charging area. Gugutom ako. Akala ko Malabagyo lang yung lamig. Putik ang lamig. Muulan kasi. Kaya ang lamig. Temperature niya. Warm pa sa loob ng airport no? Pero dito ang lamig. Ano yung bus na sasakyan namin? Ginroup niya kami one by one.
Grabe, ang lamig. Ang lamig. Ang saya. Hindi ko kinakaya yung lamig. Ang lamig talaga. So, dito ilalagay yung mga maleta namin. Ito yung isa sa perk siguro kapag may agency ka. Kasi parang walang pagkukumitan dito. Tapos ito at least merong transfer kahit madaling araw na dumating yung flight. Umuulan kasi kaya ang lamig eh. Tignan nyo. Wow! Ay, may taxi pala dito. Pwede palang mag-commute dito. Mali pala, may taxi pala dito tsaka train. Dito na kami. Nakakapagod. Ito yung hotel. Ganda! Ano, ang ganda oh. Yes. Heater yung gamit. Naka-heater. Bukas siya oh. Pero heater. Ang init. Naka-heater. Bukas yung heater. Dito na kami sa room namin. 2:52 na oh. Tapos, kailangan magkikita kami bukas daw ng 8:30. So, ilang oras na lang itutulog natin. Ito lang yung downside kapag nag-agency ka. Kasi, yun nga, hindi mo kontrolado yung oras, ang aga ng gising. Yun lang naman, pero overall, okay lang. First time namin mag-agency actually. Tignan natin kung ano yung magiging overall experience namin sa agency. Mukha namang nakakatawa si Kuya. Tapos kanina, habang nasa bus kami, nag-i-instruct siya sa amin kung paano daw yung sa mga pinto, sa mga tubig. Kasi yung tubig daw dito, parang yung meron daw dong gitna. So pag inopen mo yung tubig, may ipon lang siya, angat siya. Meron ka daw kailangan i-press nun para ma-drain yung water na nandun. Tapos close na daw yung mga convenience store na malapit dito sa may hotel namin. Kaya yun, kailangan pa naming mag-travel papunta dun sa mga merong 24 hours na convenience store. Tapos may free wifi din pala dito sa may hotel. Ang ganda na itong hotel. Kasi nga parang sabi dun sa agency, 4-star hotel. Kaya ang ganda. Kaso, yun nga, medyo maulan nga lang siya. Tapos bukas pupunta daw kami sa may Nami Island. Pero maulan siya, sayang. Maganda pa naman sana yung spring kapag pag maaraw, ganun. Pero sana, maghimala, sana umaraw bukas. Please, kahit saglit lang. Ayun lang. So, samahan nyo kami bukas. Matutulog na kami, papahinga na kami. Maaga pa kami mamaya. Libre pala breakfast dito, lunch, tapos dinner. Sa lunch namin, mag-ano daw kami. Unlimited food, unlimited chicken. Tapos sa gabi magsasamgyupsal kami. Yes! Tataba tayo. Ayun lang. See you tomorrow. Pahinga na kami. Bye!